Ito mga boss, panibagong ipapagawa sa atin. Ayan, may tagas yung automatic transmission niya. So hindi naman sa axle oil seal, hindi rin doon sa may torque converter, kundi dyan sa may wheel housing niya sa may transmission. Dyan may tagas mga boss, oh, ayan. Hindi lang transmission ang concern na may tagas, pati itong distributor niya. Toyota Corolla pala to mga boss na 1.6 yung gagawin natin. Yung tagas na yun mga boss, kung mapapansin nyo, basang-basa yung distributor cap, pati loob ng distributor. So ang papalitan natin yan ay distributor oil seal at saka distributor o-ring. Ito yung gagawin natin ngayon sa Corolla. Naibaba na rin pala natin yung transmission mga boss. Ayan, nauwi sa kata yung transmission niya. Dahil nakita nga namin na may problema yung kanyang lining. Ayan, nagpupulbos na mga bossing. Kaya isasabay na rin nating palitan ng mga o-ring tsaka lining para isang gawaan na lang. Ayan, binubuksan ng mga technician natin para ma-rebuild na rin siya. Ayan, sayang naman kasi yung baba natin. Tapos ganyan, pagka bukas namin, i-reseal lang sana namin yung wheel housing mga boss. Pagbukas namin, may mga durog-durog kaming lining na nakikita. Kaya ang gagawin natin, diretso rebuild na. Palit tayo ng mga repair kit. So sa repair kit mga boss, ando na yung clutch lining, mga o-ring, mga oil seal. So ipapakita ko na lang sa inyo yung mga dapat palitan. Ito na yung rebuilding kit natin. Tapos ayan, kompleto na yun mga boss. Andyan na yung mga oil seal, mga o-ring, mga gasket at lining. So kompleto na po yan. Yan po ang gagamitin natin sa ating Toyota Corolla. Daming ribaba. May problema na talaga to dati. Hindi na, dito yung lang. Ha? Tagas lang. Daming ribaba. Yan yung mga o-ring pre. Titigas na rin, no? Ayun ako mga basa. Malutong. Tigas na. Ugas-ugas. Ah, bakit may balot yung kamay? Dali ka po. Tingas. Tingas. Yung kamay. Nahulog na yung lock sa one way. Ha? Yung lock. Lock? Saan to? Sa one way yan. Sa ganito yan. Nahulog na. Nahulog dyan. Sulak sa one way tayo. Nahulog na. Buksan natin. May babuksan. Ta, buksan mo ta. Sunog na rin yung lining. Para makita dyan. Sunog, sunog. Nako. Yan, sunog eh. Oh. Sunog na eh. Wala na.
Lagi yan. Ito yung mas matigas. Yan o. Tigas na lang mga o-ring tsaka yung sunog din pala yung lining. Ay, tsunog sir o. Joseph. Mas madalas. Alambre. Alambre na. So ayan, pinakita nga sa akin yung mga o-ring at lining. So may problema rin talaga yung transmission nito. Kaya ni-request na lang natin kay sir na i-rebuild na lang para hindi masayang yung pagbaba ng transmission. At nag-okay naman si customer, kaya ayan, tuloy-tuloy na tayo. So ngayon naman mga boss, habang kinakalas yung mga dapat palitan, ay doon naman tayo sa distributor. Gagawin naman natin yung oil seal. So ipapakita ko rin sa inyo kung paano magkalas ng mga distributor oil seal na mga ganitong 1.6 na Corolla. Yan mga boss, tingnan nyo yung yung distributor cap naglalawa po ng langis. Yan, kakalasin natin hanggang loob po yan, talagang basang-basa ng langis. Buti na lang hindi naabutan si customer dito sa pagkatiri kasi babad na ng langis yung kanyang distributor igniter. Ayan, dyan na pupundi yung igniter natin, ignition coil, mga pick-up coil. Ayan, pagka hindi na po gumana yung distributor natin, ayan, yun yung mga nasisira mga boss. Ayan, ignition coil, ayan yung cap halos naliligo na ng langis, pati yung loob. Yan, ano ba naging dahilan sa pagbasa ng loob ng distributor natin? Siyempre yung distributor oil seal. Pero pagpalit po ng mga distributor oil seal ng mga ganitong Toyota Corolla 1.6 mga boss, ayan, marami po tayong kakalasin dyan. Ipo-pull out po lahat natin yan kasi nasa pinakaloob-looban ng distributor yung oil seal nyan. Yan yung masaklap dyan mga boss, yung mga nabababad ng langis. Unang-una lumalambot kasi yung pinaka holder nung pickup coil. Minsan pagka nakakaldag natin yun, nagkakahiwa-hiwala yung pickup coil. Tapos yung labor natin magkaano lang sa mga ganito mga boss. Kaya kunting ingat lang pagka gusto nyo mag DIY. Yan, maaari kasing pag nag DIY tayo ng oil seal magpalit, ay pagbalik natin hindi na umaandar kasi dahil dun sa pickup coil o di kaya igniter. Ayan, pagkatapos natin gawin yan, lilinisin siyempre natin ng mabuti ang mga ganyang mag-overhaul tayo ng distributor mga bossing. Ayan, sundan nyo lang po yung ginagawa natin. Yan, nakita nyo mga boss, dami nating kinalas bago natin mapalitan yung oil seal. So, dito po nakalagay yung oil seal sa loob niyan. Meron pa tayong tatanggalin dyan, yung igniter, yan, pick up coil ng injector. Tapos bago magkalas nito mga bossing, ayan, kung makikita nyo, yung rotor na yan sa baba, yung pinagpapasukan. So, sa shafting, nagmamarking ako, tapos dyan sa rotor. Kasi para hindi magkabaliktad. Pwede kasing magkabaliktad pagpasok yan mga boss. Mababago yung timing, kaya talagang minamarkingan natin para umandar agad. Kasi pag nagkabaliktad yan, hindi po aandar yan. So gumamit lang ako ng concrete nail lang yan na tinulis ko para magkaroon siya ng marking. Papantsira natin dyan para talagang sure ball yung gagawin natin. Tapos dyan na rin yung pang press ng pin. Napakatigas po ng pin itong mga itong Corolla.
Ayan oh, naghasa din ako dyan ng concrete nail para pang press dyan. Tapos ayan. Ngayon, pagka nagpukpok kayo ng pin para lumabas, huwag nyong gagamitan yung sangkalan nyo ay huwag metal or bakal para hindi basag yung pinaka-rotor nya. Yan, ang ginawa natin, kahoy. Kahoy yung dali natin dyan para hindi mabasag yung rotor. So, ayan, lumipat nga si Kabinji para mapwesto ng gusto. Ayan, kahoy yan. Tapos hayaan nyo lang bumaon yung pin dyan sa kahoy. At least hindi mabasag yung rotor natin. So, fast forward natin, bibilisan natin kung paano magtanggal ng pin. Yan, tingnan nga natin yung marking natin dito kung hindi nabura nung pagpukpok natin ng pin. So ayan, sa shafting may marking sa gilid ng rotor, so nagmarking din tayo. Ayan, para sigurado talaga boss, mga bossing. Kasi pagka nagkabaliktad yan, magbabackfire yung mga boss o hindi aandar, mawawala po sa firing order. Kaya minamarkingan talaga natin yan pagka ako ang nag-overhaul ng mga ganitong distributor. So napakatrabaho po ng mga ganito. Minsan pagka nabababad yung pick-up coil, igniter, ayan, pagkalas pa minsan nagkakahiwa-hiwalay, kaya napakaselan po sa mga ganito pagka matagal nang pinapasok ng langis yung distributor nyo. Ayan, napakamahal din kahit surplus na itong distributor. Kaya minsan nag-iingat talaga ako pagka nagkalas na ito mga boss, mga distributor na ganito na naglalawa na ng langis. Kasi maaaring pagkalas natin ay magkakahiwa-hiwala yung rewind or yung pick up coil. Kasi lumalambot po sa langis. Yan, pagka nakakaldag o napupukpok. Yan, ingat lang sa mga kung gusto nyo mag DIY. So napakarami po kasing kalasin ito ng mga getong distributor.
So ayan, dami natin kinalas. Diyan po nakalagay sa loob yung oil seal. Ayan, basang-basa nga yung loob ng distributor. Ayan naman yung mga injector coil. Yan, kasama lahat yan. Tapos yung pickup coil. Ito nga yung oil seal. Sumama na sa shafting. Ngayon sisikwatin natin mga bossing. Yan yung oil seal, sobrang tigas na. Kaya pinapasok ng langis yung distributor nyo. Yan, ganyan karami ang kakalasin natin mga boss. Yan, tapos yung shafting niyan, syempre lilihain natin, lilinisin natin yan bago i-assemble. Yan, ganyan pagka magpalit ng oil seal mga boss, napakatrabaho. Tapos kung mapapansin nyo, ayan yung winding ng pickup coil. Yan, pagka natanggal po or nababad sa langis, yan po yung kumakalas, yung mga rewind na yan, yung pickup coil. Kaya ingat tayo mga boss. Kasi sa kunting singil lang natin, sa pagpalit ng oil seal, napaka-komplikado. Maaari pang hindi umandar yan pagka nagkamali tayo dyan. Sa pagpalit ng oil seal lang, pag nakaldag yung mga pickup coil na yun, ayan, nagkakahiwa-hiwala yung rewind. Kaya talagang maingat tayo sa pagkalas. Yan, lilinisin natin yan. Ito naman yung o-ring, susukitin natin para sabay-sabay yan na papalitan natin. Yan yung distributor o-ring. Ayan, pinuno na ng silicone. Ito naman yung oil seal. Sa dalawang yan mga boss, yan lang papalitan natin. Kita nyo naman mga kinakalas natin. Oh. Kita nyo naman yung housing. Ayan, basang-basa ng langis. Yan yung loob. Yan, kaya pinasok dahil sira yung oil seal. Tapos ito, nalinis na natin yung distributor. Yan, a-assemble na naman natin yan mga boss. Balik assemble na naman tayo. Ayan, pumuesto na nga tayo dyan. Ayan, tuturo natin yung lagayan ng oil seal. Pati mga screw dyan ay nilinis na rin natin. Yan, pagkatapos nating nailagay yung oil seal, sinunod naman natin yung shafting tsaka injector pickup coil. Ayan, pagkatapos mailagay yung pickup coil, may 3 bolt yan. I-clearance nyo lang yan mga bossing. Yan. So ang ginagawa natin, nag-clearance tayo dyan.
Okay, natapos din natin mga boss. Ayan yung pinalitan natin, o-ring, oil seal, tapos yung rotor kasi malutong na, basag. Yan, pa-testing na naman natin yan kung aandar ba yung ginawa natin na pinalitan natin ng distributor oil seal. Sasalpak na natin yan mga boss. Yung pala yung transmission ay salpak na rin natin. Ito na lang nahuli, distributor. Ayan. So papaandar rin natin to kung aandar ba yung pinalitan natin ng distributor oil seal. Okay, banat. Power steering. Yun, kulang sa fluid yung power steering. ETF. ETF doon, kuha ka ETF. Maingay. Ano naman ako sa'yo? Dagdagan mo natin ETF. Maingay. Yun, dyan o. Yung Mitsubishi. Yan. So ngayon mga boss, road test na natin yung ginawa natin dito. So ginawa sana lang natin dito kay sir na Corolla ay tagas. So napansin din namin kasi may problema din yung mga o-ring ng kanyang transmission. So kaya diretso na nating pinalitan. Ni-rebuild na rin. Kasi sayang din ang baba ng transmission. May kalso dol? Kalso? Road test. Shifting lang maayos. Dati kasi no mga bossing, bago namin binuksan to, napansin ko kasi medyo delay. So sabi ko nga, pag nabuksan namin yung transmission, kasi magpapalit din kami ng mga oil seal, main drive oil seal, i-check na rin namin yung mga o-ring. Yun nga, tama nga tayo. Tapos may mga clutches na sunog na rin yung kanyang mga clutch lining, kaya pinalitan na natin sabay-sabay na. Ayos. Wala tayo makabilis dito. Okay. So hindi na natin pinakita pag assemble mga boss, hahaba yung video natin. So sinishare ko lang tong video natin about sa transmission at saka distributor ni sir, na puro oil leak lang sana yung kanyang concern sa kanyang Toyota Corolla.
Isang ikot pa tayo. Ganda. Ayos. Tapos concern ni sir yung steering niya nakatabing dati. So ngayon sir, oh, nakadiretso na yan. Yan, straight na yan. Yan. Doon mo malalaman yung ano, magandang shifting. Ayos. Sir, baka may gusto kang batiin. Mag-shoutout ka na sir. At Shoutout sa misis ko. ayan kay sir. Sa mga kaibigan kong senior. Ayan. Thank you sir sa pagtitiwala. Ang concern talaga nito ni sir ay leaking sa kanyang transmission. Pero diniretso rebuild na namin yung kanyang transmission. So pa-observe na lang natin kay sir. Thank you sir ha. Ingat sir, ingat. Tiwala ko sir. Thank you po. Magpapagawa kayo kay Jojo kasi Yan. okay. Thank you sir. Salamat. Okay na. Road test mo sir. May uwi na daw. Wala na no. Nai-road test. Na-road test ko naman na yan. Yan, kinabukasan nga kinuha na ni Bossing yung Toyota Corolla niya na ang concern niya ay oil leak sa transmission at saka sa distributor. Salamat sa pagtitiwala mga boss.